ngayon? Requirement mo sa gano'n kalaki ang nagkakaroon mo? 3.5. 2.5 tayo na siya. Opo. Kaya. Kulang pa. Kulang. Gawa lang ng gawa. Hindi naman papuno ito eh. Kasi nagpe-prepare na kami sa sa broiler. Ano na yun? Hopefully, maabot namin yung 5,000 na head na broiler. Doon sa partner. Plus yung 100 heads na Free range siya o yung pinakita ni... yung merong bahay na Korean may style? free range. Korean style. So, ganitong karami yung ginagawa na namin sa ngayon na madadagdagan pa kasi mag-expand pa kami. So how is it compared to conventional? Ay, Malaki. very, Diferensya. ay talaga, super. Kasi naka-smile na siya eh. Oo, totoo yan, kuya, totoo yan. Dati, Diyos ko, nakakaiyak. Parang ano talaga, na-discourage noon, parang... Buti hindi mo bininta. Ay, hindi naman po, kasi minala ko naman po itong lupa. Hindi naman ako na, prosigido ako na... Determinado. Determinado. So, bago pa naman 2009, no? I still remember your cost of production total, let's say. This Dito? whole farm, almost Veronica farm 2009. As of now, in year basis, in year costing. Magkano siya? Inputs. Kaya po nung nag-natural farming ako, hindi ko po maano talaga kung magkano lahat yung ini-invest kasi sige pa kaming actually hindi ko pa talaga na-reach yung nasa break-even point na kami. Hindi ko pa na-reach talaga yung mag-income talaga. Kasi panay pang kunyari, ang sugo, nag-income. Ang ganito, nag-income. Puro naman dagdag ng tao dito, dagdag ng tao doon. Lalo na ngayon na may upcoming kami na restaurant. So, ang plano namin is organic siya. This farm will support yung restaurant na yun. Pero one thing sure, malaki kaibahan. Oo, very much. Kumbaga ngayon, nag-iisip na ako ng income. Dati kasi parang wala akong maisip na income eh. Puro expense. Yun. Sa 3.5, Kaya ma'am. nakangiti ako. Saka happy ka. Oo. Sa 3.5, ma'am, ilang tao ang nandito? 8. Walo. Kasi ano yan sila. Iba yung may hawak ng baboy. Yung baboy, ang hawak niya pati yung baka. Yung area nyo, yung manggahan. Kasama yun. Plus nagtatanim-tanim pa. Yung pugo ko, since dalawa yung area, so dalawa sila. Pero yung isang pugo dito, hawak niya yung sagingan. Yung pugo doon, hawak niya itong fermentation. Tapos yung gulay naman po, 3 tao ang naka-assign doon. Yung kakao, 1 tao ang naka-assign doon. Yung baka po, confined yung baka, sa tulong, Hindi po, yung pinapastol po. Pinapastol. hindi yung cut. Hindi po. Yung mga alak na rin yung baka kasi. Sa gulay po namin, actually kaka-start lang namin mag-practice eh. So ngayon, nasa planning na kami. Nag-prepare na kami for the restaurant kasi hindi pwedeng maubusan ng gulay. So, kailangan talagang ganon-ganon. Kaya kita niyo yung may nakating dito wala rin din. So, market, walang problema. Ganito, ang expected namin dyan is sabihin nyo ng 30 pesos lang, minimum na per kilo. Sa isang flat, 10 kilos. So, 300 pesos yan. 300 pesos. Isang flat lang, a day. So, kung daily yan, that is 9,000 a month sa 1 flat. Kung 10 flat yun. So, yun. So, kung kumbaga ang point is, mag-income ng tubo, mag-income ng gulay, mag-income ng itlog, mag-income ng manok, mag-income ng baboy. So, nakikita nyo, necessity na gagawa ng restaurant. Ay, hindi naman.
pinwestuhan namin is kasi meron ang kapatid na chef. So makikita nyo, kikita ng mas malaki. Actually kami magkakapatid kasi ako yung mother, yung kapag-brother ko ang chef. Tapos yung isa kong sister is yung designer. Mga green design. So, sama-sama yung aming talent. Di ang